Good afternoon po, dear parents. Welcome to the mental health program of our university. Magpapakilala po muna kami. Ako po si Shen, a 4th year OJT student from the NU Guidance and Counseling Department. At magandang hapon po sa inyong lahat. Ako naman po si Yui, a 4th year OJT student mula rin po sa Guidance and Counseling Department. Once again, welcome to the mental health program as well as to the seminar intended for the parents of our students. Through the Church Administration Mental Health Program with the theme Connect, Smile, and Flourish is launched today in order for us to prioritize the mental well-being of the students, faculty, staff, and even you, the parents of our beloved students in New Era University. And with that being said po, this program is intended for all of us in this university as we give importance to the mental health of every single one of us. But this time po, as we have mentioned, this seminar will primarily be for our dear parents. Gaya nga po ng theme natin, we need to connect, smile, and flourish. Ayun Yui, bakit ba natin kailangan i-prioritize ang happiness sa panahon ngayon? Lalo na sa ating mga students, no? Yeah, we really have to acknowledge yung mga emotions natin kasi lahat sila valid yun, no? Yes, every emotion is valid. Yes. And para naman po sa information ng parents natin, as reported by the CNA last November 2023, World Health Organization declared loneliness a global public health concern. Meanwhile, yung mga Gen Zs po who are emerging as the loneliest generation ever. In terms of Filipino youths naman po, we are the loneliest in Southeast Asia, and about 6 in 10 Filipinos say they are lonely, more than the double of the global average, and much higher than the neighboring countries in ASEAN. Minsan mahirap paniwalaan na isa tayo sa mga loneliest generation and country. No? To think na napakamasayahin ng mga Filipinos, napakamasayahin nating mga estudyante, di ba? It's very hard to deny kasi may proof. And we have the data, no? So this is very alarming po, lalo na sa panig ng mga anak natin. Baka akala po natin ay masaya pa sila at okay pa sa kalagayan ng kanilang mental health, pero in reality ay may pinagdaraanan din po pala sila na nagreresulta sa hindi pagsasabi ng totoo sa mga magulang and of course, sa matinding kalungkutan. Yeah, tama. Kaya naman before we proceed po with the discussion, let us first watch an intermission number prepared by Miss Christine Angel Catalan, a member of Supreme Association of Medical Technologists.
thank you for that very wonderful performance, Miss Christine. No? Very talented ang ating mga medtech. Tama. Yes. And wag na po nating patagalin pa. We may begin with the discussion, and for sure, very excited and interested na po ang parents natin to listen to this discussion. At this point po, let us welcome one of the guidance counselors at elementary level at New Era University, Miss Marinel Anchete. Good day everyone, to our dear school officials, teachers, parents and guardians of our beloved students, a pleasant day to all. It is truly an honor to be here with you today to be in charge of one of the university's mental health programs. And today, we'll talk about how important the home environment is for promoting our child's happiness and emotional health, as well as offer suggestions on how to make our home a loving, supportive, and positive place. So, here in our seminar, we'll answer questions. How do family counselors define the concept of home? The second one is, what are the common signs that your child is unhappy? And the third is, why is family culture important in our children's mental well-being? So before we talk about the level of our child's happiness, the first question is, are we parents happy? Masaya po ba tayo mga nanay at mga tatay? There is a saying po that we cannot give what we don't have. Kaya po dapat una sa lahat, tayo ng mga magulang ang unang-unang dapat na makitaan ng pagiging masaya at may maayos at matatag na kaisipan. Okay, sa kabila po ng maraming pagsubok sa buhay na ito at mga nararanasan, no, tayo pong mga magulang ay maging matatag po tayo sa buhay na ito. So, who among our parents today will raise their hand saying that our family life runs smoothly? And who among our parents today would agree that it is easy to be a parent of today's generation? And who among us doesn't need help from anyone else because we fully understand our children's personality and because we are their parents? Of course, we all need help. And updated information on how we manage our children and families is a huge advantage. As parents, we wanted the finest and most stable circumstances for our children so they could have a better future and pursue their own careers. Gusto po nating maibigay ang tamang suporta at gabay na magagamit po nila sa kanilang buhay. Bilang mga magulang po, ang magkaroon sila ng maayos na kinabukasan ay isa sa matatawag nating greatest achievement. And the idea is that family, functioning as a unit, provides the primary context of nurturing growth and development, making home a crucial factor in shaping individuals' mental health and well-being. So, sa loob po ng tahanan, ay nabubuo ang relasyon ng magulang sa anak. Gayun din po ang mga tamang pag-uugali kung paano nila maayos na makokontrol ang kanilang emosyon bilang reaksyon sa isang pangyayari. So speaking of crucial factors in shaping individuals' mental health and well-being, there are instances that we often hear, cases in school, where it is discovered that students are acting inappropriately or misbehaving. So for this reason, our seminar's topic for today was developed. Happiness starts at home, building a family culture of mental well-being. Layunin po nito na pag-usapan ang mga bagay na makatutulong upang magkaroon po ng malusog at matatag na kaisipan ang bawat miyembro ng pamilya, na kung saan po ay nagsisimula ang pagiging masaya kasama ang bawat isa. Saan po ba madalas nakikita at nagkakasama ang mga magulang at mga anak? Hindi po ba ito ay sa tahanan? So how do we define or how do family counselors define the concept of home? Okay, so home, according to family counselors, extends beyond a mere physical space. Embodies the environment where family relationships and dynamics are fostered. Kaya ang isa pong tahanan ay hindi lamang po isang gusali,
kung saan naninirahan ang isang pamilya, kundi ito po ay kinapalolooban ng mabuting relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. So from a therapeutic perspective, home is seen as a fundamental context in which family members interact, communicate, and develop a shared sense of identity. So dito po nagkakausap ang mga magulang at mga anak kung ano ang kanilang mga aktibidad sa buong maghapon, ano ang mga interest, lalo na po sa panahon ngayon na marami na pong tinatawag na mga trending issues, new recreational activities, maraming mga bagong movies, at iba pa po. Sa tahanan rin po, maaaring ipaliwanag ng mga magulang sa kanilang mga anak ang kanilang mga bilin, no? Maging ang pagwawasto sa kanilang mga ugali, mga pagkilos, lalo na po sa mga anak natin na nasa edad na po na teenagers. Ang mga teenagers po, no, sa edad nila ay sila ang mas sensitibo pagdating po sa pagwawasto ng kanilang pag-uugali at kilos. At ang tahanan po ay isa sa mabuting lugar kung saan po natin sila maaaring kausapin ng mahinahon at kung saan po nila ito ay maiintindihan po. So there are times that our children misinterpret us that sometimes make them feel sad or uncomfortable when they are being disciplined. That is why it is important to talk to our child sincerely and with love on the way they could understand it. So based on a report from World Health Day 2024, younger people are the most likely to feel stressed. Some children are observed to behave as unhappy and it reflects on the way they socialize. So kung ang anak natin po ay hindi masaya, nakikita po ito sa kung papaano po sila nakikitungo sa kapwa nila. Maaaring sa kaklase, sa kaibigan, o sa miyembro po ng pamilya. Many of which are rooted from emotional and social environment provided by the family. So the second question is, what are the common signs that our child is unhappy? No, kung mula po sa tahanan, dito po natin nagagawa ang lahat. Nakakausap natin ang ating mga anak, nagbibilin tayo sa kanila, nagwawasto ng kanilang pag-uugali. At kung may napansin po tayo sa kanila na kakaiba, ano po yung mga signs na sila po ay hindi masaya sa ating tahanan o kasama ang miyembro ng pamilya? Ito po ang mga signs, no, na ang ating anak po ay hindi masaya sa loob ng tahanan. Una po ay physical symptoms. Changes in eating and sleeping patterns, that if a child becomes increasingly isolated, preferring to spend time alone rather than engaging with family or friends, it could indicate emotional distress. So kapag po ito ay madalas ninyong napapansin sa inyong mga anak, tanungin po natin sila kung kumusta sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga kaklase, meron po ba silang mga bagong kaibigan, meron po bang mga sila nakakausap sa araw-araw. No po? So mabuti po yun na nagkakaroon po ng oras tayong mga magulang sa atin pong mga anak. Kilalanin po natin silang mabuti upang po maiwasan itong ganitong mga simptomas ng kanilang hindi pagiging masaya. No po? Sa pamamagitan po ng ating pakikipag-usap sa kanila, ay nagiging mas malapit tayo sa ating pong mga anak. Ano pa po ba yung iba pang physical symptoms? So bukod sa change in eating habits, ganun din po ang sleeping patterns. So meron pong mga hindi makatulog sa gabi, pagkakaroon ng insomnia, no, difficulty falling asleep, or having frequent nightmares can be signs that a child feels unsafe or anxious. So mabuti po na nakukumusta din natin ang ating mga anak, pwedeng bago matulog, no, makapagkwento sila sa atin, ano yung nangyari sa buong maghapon, no, kaya po kung meron ba silang nararamdaman, may mga nais ba silang sabihin sa atin ng mga magulang. Makatutulong po ito upang maiwasan po itong physical symptoms po ng kanilang pagiging malungkutin. Ang kasunod po ng symptoms, no, na ang ating pong anak ay hindi masaya sa loob ng tahanan,
ay ito pong poor academic performance. A sudden or gradual drop in school performance is often a red flag. Unhappiness and stress at home can make it difficult for a child to concentrate on schoolwork, leading to lower grades or a lack of interest in academic activities. Maaring may ilan po sa ating mga anak ang napapansin natin na unti-unting hindi nagiging active o nawawalan ng excitement sa pagpasok sa school. Maaring dahil din po ito sa nararamdaman nilang stress o lungkot. Po, na maaring nanggaling din po sa atin pong tahanan. Kaya mahalaga po na lagi natin nakakausap ang ating mga anak, na check po natin ang kanilang mga school activities at ang kanilang school performance po. Ang kasunod po ay ang low self-esteem. Children who are unhappy at home may express negative views about themselves, feeling unworthy of love, or avoid taking new challenges because they lack confidence. Maaring ang ilan po sa ating mga anak, kung mapapansin po ninyo, ay minsan sobra silang kritikal sa kanilang sarili. Nagdadalawang isip sa mga kakayahan na kaya naman nilang gawin at natatakot silang sumubok ng ibang mga bagong bagay na sana makatutulong sa kanilang pag-develop ng personality. So they might also exhibit a heightened sensitivity on criticism and the lack of motivation to engage in activities they once enjoyed. So kung halimbawa po napapansin ninyo itong pagbaba po ng self-confidence po ng ating mga anak, self-esteem nila, ay kausapin po natin sila. Baka po meron silang pinagdadaanan at kung minsan po ay ito nagmumula sa tahanan. Kaya mahalaga po na nakukumusta natin ang ating mga anak at maging maingat po tayo sa mga salita na binabanggit natin sa kanila, mga salitang binibitawan natin sa kanila. Kung kaya naman po na maging positibo tayo sa bawat salita na babanggitin natin sa kanila, na ito po ang mas makatutulong sa pagtaas ng kanilang self-esteem, na ay gawin po natin. Ano po? So, ang kasunod po ay change in behavior, engaging in risky behavior. So, some teenagers and start engaging in risky behaviors as a response to unresolved emotional pain or as a cry for help. Bantayan po nating mabuti ang mga anak po natin na nasa edad na pong teenagers. Maaring nagsisimula na po silang sumama sa mga bawal na aktibidad, ano po, sa labas ng tahanan dahil sa mga tinatawag nilang curiosity. Ano po? Sa ganitong mga kaso po, ang hindi magandang pag-uugali o pagkakaroon ng rebellious behavior ay maaaring isang paraan din po nila ng paghingi ng atensyon sa atin ng mga magulang. Kaya mahalaga po na mabigyan po natin sila ng panahon upang matugunan po natin ano po ba yung tunay na ugat na pinanggagalingan itong pag-uugali ng ating mga anak. So next po ay regression to earlier developmental stage. Younger children may revert to behaviors they had previously outgrown, like bedwetting or thumb sucking, as a way to cope with stress or anxiety at home. So maaaring sila po ay nangangailangan ng atensyon at pangunawa upang ang kanilang mga magulang po ay maibsan po ang kanilang nararamdaman na takot o insecurity. So tayo pong mga magulang ang unang-una po at pinakamalapit sa ating mga anak, no, na makukumusta sila, no, malaman ang kanilang mga nararanasan. Kung may napapansin po kayo na sila ay ganito, na nagtatamsaking or may bedwetting o kaya may mga kakaibang behavior, no, na nangyayari, nararanasan nila sa kanilang tahanan, ay wag nating ipagwalang bahala. Po. So, some reasons of being unhappy of a child could be as follows. So, conflict with family members. Ang madalas na pag-aaway po o hindi pagkakasundo sa pagitan ng miyembro ng pamilya ay maaaring magdulot po ng stress sa bata. Ang tensyon sa loob ng bahay ay maaaring mag-iwan po ng pakiramdam na insecurity sa ating mga anak, lalo na po kung nasasaksihan nila ang conflict between members of the family. So yung ikalawa po ay lack of emotional connection. Kapag po hindi nararamdaman ng ating mga anak ang emotional na connection o
pag-aaruga ng mga magulang sa kanila, maaaring maramdaman din po nila na hindi sila mahalaga. Ano po? So, sa amin pong karanasan, dito sa opisina, sa pagkumusta ng mga bata, madalas po naming naririnig ang mga salitang, hindi ko po nasasabi sa magulang ko po ang mga problema ko kasi ayaw ko pong maging pabigat sa kanila. Ano po, dahil po dito, mahalaga po na madalas natin silang tanungin, kumustahin ang atin po mga anak dahil minsan po iba yung kanilang interpretasyon sa mga nangyayari po sa loob ng tahanan. So, ang ikatlo po ay high expectations and pressure. Minsan po ang sobrang pressure o mataas na inaasahan sa ating mga anak ay nagdudulot din po ng stress sa kanila. Kapag ang bata ay laging pinipilit na abutin ang mga standards o goals nating mga magulang, ay maaaring makaramdam ng takot o pagkawala nila sa kanilang ang tiwala sa kanilang sarili. So mahalaga po na kung ang ating mga anak ay may ginagawa naman nila yung best nila, no? Para po masunod ang mga bilin sa kanila ng kanilang mga magulang, ay tingnan natin kung halimbawa hindi pa sila handa ngayon na abutin ang perfect scores halimbawa sa quizzes, perfect scores sa exams, yung mga magandang performance po sa school activities, ano po, hintayin natin na sila po ay maging handa abutin yung mga ibinibilin po natin sa kanila. Dahil alam ko naman po na at alam naman nating lahat po na walang magulang na gustong na mapahamak ang kanilang mga anak. Kaya ang lahat ng mga ibinibili ng mga magulang sa kanilang mga anak ay para po sa kanilang ikabubuti. Pero may mga pagkakataon po na ang ating mga anak ay hindi pa handa, kaya magaganda po na obserbahan po natin silang mabuti hanggang sa magawa nila ang mga ibinibilin sa kanila natin ng mga magulang. So, why is family culture important in our children's mental well-being? So, family culture is important in enhancing a child's emotional and mental well-being because families are the first communities we belong to. And family members, primarily the parents, influence how young ones perceive themselves and the world. Ang kultura po ng isang pamilya ang nagbibigay pundasyon sa emotional and mental well-being ng bata. Ang mga paraan po ng pakikitungo sa bawat isa ay nagbibigay po ng security at comfort sa kanila at nakatutulong ito upang mapagtibay ang kanilang sariling pagkatao. So, parents play a big role in shaping their child's personality and lifelong learning through interactions, including of having positive outlook in life despite of life challenges we are facing. So, teaching a child by example or by modeling is one of the strategies allowing our child to handle situations, interact with others, and approach challenges. Malaki po ang maitutulong natin ng mga magulang. Malaking bahagi po tayo sa buhay ng ating mga anak. Kaya tayo po ang pinakaunang-una na nakapagtuturo sa ating mga anak ng tamang pag-uugali, tamang pagkilos, kung ano po yung dapat nilang gawin kapag may mga pagsubok sa buhay, may mga suliranin na nararanasan, ano po ba o anong klaseng pag-iisip ang kailangang gawin kapag may mga ganitong sitwasyon na kanilang kinakaharap. Tayo pong mga magulang ang magtuturo nun na nagsisimula po sa ating mga tahanan. So, education is described as the most important way to fill in a child's mind. So, sa edukasyon po, unang-una po tayo mga magulang ang unang-unang nagiging guro ng ating mga anak mula po sa tahanan. At kaalinsabay na lang po ito na kapag sila ay nasa eskwelahan po. Pero mas mabuti po na nakakausap pa rin natin ang ating mga anak time to time po para malaman natin ang kanilang mga nararanasan sa araw-araw. So our children learn by observing adults near them. Teach your child by example, showing respectful behavior to reinforce good values. And as parents and guardians, let us be careful on what we give and teach our children, especially on this digital era.
our children are exposed to digitally available social media platforms they usually use to connect with people online, which may also influence them with values that are not in line with your family culture. So instead of putting out thoughts in any social media platforms, encourage our child to express their feelings to you, parents and guardians, while your child is sharing his or her thoughts. Kindly listen to them. Okay po, ingatan po natin ang ating mga anak, lalo na po kung pinapayagan na natin silang gumamit ng mga cellphones, no, na meron po mga internet access. So mahalaga po, nalalaman na rin po natin ng mga magulang sino po yung mga nakakausap nila online. Sino po yung mga madalas na nakakausap nila, at ganoon din po ano yung mga madalas nilang ginagamit ng mga social media platforms, ano yung madalas nilang napapanood gamit ang kanilang gadgets. Mahalaga po yun para po mas lalo nating mabantayan ang ating pong mga anak po. So, therefore, we might use these words like, I understand how you feel right now. So it's okay to feel that way. Would you like to talk about it? So these conversations teach child that all emotions are valid. Ano po, kung meron man silang pinagdadaanan at sila naman po ay nagkwento sa atin ng mga magulang, ay pakinggan po natin silang mabuti at wag muna tayo agad na ang iba po ay minsan nagagalit agad. Ano po, kapag nalaman nilang may maling nagawa ang kanilang anak. Una po ay pakinggan muna natin ano po ba yung kwento, anong dahilan, kung bakit ito nagawa ng ating anak, at kung paano ito itatama. Bigyan natin sila ng solusyon, no, sa mga suliranin na kanilang nararanasan bilang pagtulong po natin ito sa atin pong mga anak. So, therefore, a supportive, nurturing family environment not only boosts children's happiness, but also lays the groundwork for their emotional and psychological development. Ang magandang relasyon po ng magulang sa anak ay nagbibigay po kasiyahan sa bawat isa. Kapag po masaya ang ating mga anak, masaya din tayo ng mga magulang. Ano po? So, ganun din po ang ating pong mga anak. Hindi lang po natin laging naririnig sa ating pong mga anak, pero sa bawat paggawa po nila sa paaralan, ay kitang-kita po ito sa kanilang pagkilos at pakiking aktibo, no, sa pakikitungo sa kanilang mga guro at mga kaklase. Na ibig sabihin po, mula pa lang sa tahanan ay masaya ang ating mga anak, kitang-kita po ito sa kung paano sila makitungo sa kanilang kapwa. So when a person is doing good to someone, no, our brain's pleasure centers light up, releasing endorphin. Doing good has also been known to generate feelings of satisfaction and gratitude. So good deeds must start at home. Happiness should start at home. Okay, our children at early age need someone who is ready to teach them good things and to be happy. So though we may experience difficulty in life, we as parents still do our best to provide what our children needs. It may include financial help, social and emotional needs, or basic necessities like food, clothing, shelter, education. We want our child to be happy, and happiness that starts at home. So happiness usually associated with joy, contentment, and blessedness, rooted with strong faith rather than external circumstances. And in forming a family culture that starts at home, we'd like to suggest the following so that we may remember the importance of family in our child's happiness. So family spelled out Family. F is for faith, shared values and belief that guide family life. Faith could provide emotional support during challenging times, helping navigate difficulties with a sense of hope and resilience. Mahalaga po ang pananampalataya. Ito po ang unang-una nating ituro sa ating pong mga anak. Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ay nakikita natin ang ating pong mga anak. Kaya kung hindi man tayo nasa tabi nila para tulungan sila,
ituro po natin ang pinakamahalaga sa lahat, na ang may matatag na pananampalataya, matuto silang manalangin, paghingi ng tulong, ano po, ito po ang unang-una nila na dapat matutunan mula po sa atin pong mga magulang. So next po ay appreciation. Regular expressions of gratitude can lead to increased happiness within the family, and it creates a positive atmosphere. So, gawin po natin na ma-appreciate yung mga bawat nagagawa ng ating mga anak, kahit maliit na bagay lang po ito. Kapag po nakita natin sila na tumulong sa gawaing bahay, gamitin natin yung mga positive words, ano po, na makakapag-uplift po ito sa kanilang self-confidence po and self-esteem. At maaaring ito rin po ang maging dahilan po para lagi nilang gawin, no, ang mabuting gawain na yon, pagtulong sa gawaing bahay. Halimbawa po, paggawa ng assignment nila sa tamang oras, ano po, bago maglaro, nagawa na nila ang kanilang mga schoolworks. Ipakita natin na appreciate po natin sila. No, sabihin natin sa kanila yon. No, gamitin natin ang mga words of appreciation. So next po ay mindfulness. This promotes active listening and thoughtful communication. So good communication with family members, practice listening without judgment, and respond thoughtfully. Quality time with your children promotes feelings of happiness. So mahalaga po yung kapag po nagkukwento sa atin ng ating mga anak, ay nakikinig po tayo sa kanila. Yung attention po natin ay nandun po talaga sa kanila. Ano po? Hindi lamang po na nagkukwento lang ating mga anak tapos sasagot tayo ng oo, pero sa totoo hindi natin naintindihan yung sinasabi nila. So pakinggan po natin silang mabuti. Ano po? So next po ay inspiration. Cultivating positive environment at home promotes happiness. As parents, you may read inspirational stories, whether from books, and maybe you can watch movies that promotes good moral values or share personal experiences. This can help cultivate a positive atmosphere at home. So kapag po nagkukwento tayo ng mga inspirational stories, ang mga personal experiences po natin, ito po yung magbibigay inspirasyon sa atin pong mga anak. No? Siguraduhin lang po natin na ang ating mga ikukwento o ibabahagi natin sa atin pong mga anak ay magbibigay inspirasyon sa kanila na anumang mga suliranin, pagsubok na darating sa ating buhay ay malalampasan din po natin yon. So, next po is love. Emotional security provides a sense of safety and belonging. Children who grow up in loving environments are more likely to develop healthy self-esteem and emotional well-being. When love is present, individuals feel more comfortable expressing their thoughts and feelings. When is the last time you hug your child? No? And when is the last time that you said to your child that you love them? Okay? Or sinabi niyo ba sa kanila, you're doing great? Ano po? Mula po sa mga salitang yon ay nagpapahayag po na mahal natin ang ating mga anak. Minsan po ang gestures, ang pagyakap sa kanila, minsan po yung paghalik po sa ating po mga anak, nakakaramdam po sila ng pagmamahal mula po sa atin ng mga magulang. Then, the last one po is why or yearn. Desire for family connections for a stronger bond with another or one another. This includes quality time together, shared experiences, emotional support during challenging times. So ituro po natin sa ating mga anak na nandito tayo ng mga magulang para tulungan sila. Na tayo ang unang-una na sana ay masabihan nila ng kanilang mga experiences sa araw-araw at nandito tayo para suportahan po sila. Okay? So, when families are aligned in their goals and aspirations, they cultivate happiness together. So, strong family relationships contribute significantly to overall happiness. Kung maganda po ang relasyon ng bawat isa, ng mga magulang, sa mga anak sa mga magulang, ito po ay nagbibigay kasiyahan sa bawat isa. Po, kaya panatilihin po natin ang mabuting relasyon
ng mga magulang sa mga anak sa pamamagitan po ng pagrespeto po sa bawat isa. Iwasan po natin yung pagsasalita ng mga masasakit na salita. Iwasan din po natin yung pananakit ng pisikal sa atin pong mga anak kung hindi naman po ito kinakailangan. To sum it up, okay, happiness is deeply connected to a life lived in harmony with God's will, characterized by righteousness, trust, contentment, and spiritual joy found in His presence. Okay, so let us all remain a faithful, loving, and hopeful family environment. We as parents and guardians of our dear students build a family culture that starts happiness at home. On behalf of the New Era Guidance and Counseling Center, thank you very much po, and may we all have a happy family culture and well-being.